ago, we were instructed by our beautiful sister Lou to look on our seatmates, right? Left and right seatmates. At sabi niya, what can you say on your seatmate? Ano ang nakikita niyo? What do you see on your seatmate? Ang sabi niya, nagniningning ang mga mata ng ating mga seatmates. No? But if you will go further, o kung tititigan niyo pa siya ng matagal, not only na nagniningning ang kanyang mga mata, you will see different blessings on her face. Do you believe on that? Pag po talagang matagal natin siyang tititigan, o araw-araw titingnan mo siya, different blessings ang makikita mo sa kanya. Iba't ibang mga pagpapala ang makikita mo sa iyong mga kapatid. Kung ang focus po natin ay ang pagpapalang binibigay ng ating Panginoon. Now, tanungin nga po natin siya, are you blessed? Ayan, sinagot po ba kayo? Are you blessed? If we will recall the message of the Lord and the blessings that we have received in the previous weeks and even within this quarter, we've learned and we realize that we are powerful. We have power. We have freedom. We are free. We are victorious. What else? Every day is a happy day for us. Araw-araw, isang masayang araw ang mayroon tayo. Meaning, we are so blessed. Tayo po ay super blessed. And why are we so blessed? Bakit tayo super blessed? Maaaring may mga sagot na tayo dyan. Why we are so blessed? And if we are so blessed, as a person who is so blessed, ano naman yung ating part to the people, to our friend, to our family, to your co-workers, to every person. How many times we have said to someone that you are blessed? Ilang beses na po ba natin tinanong or sinabi sa ating kapwa, sa ating katrabaho, sa ating kaibigan, sa ating kapamilya, sa ating kapatid, that we are so blessed? Or God has certainly blessed us. Na pinagpapala po tayo ng ating Panginoon. We are so blessed because we belong to His family. Kailan po natin sinabi yun? We are blessed because I have you in my life. Because you are my co-worker. Because you are my friend. You are my husband. I'm so blessed because you are very dear to me. Mga gratitude po yan na lumalabas sa ating mga bibig. Subalit, if we will step further, kung tayo po ay lalayo pa, no, mag-iisip pa, titingnan po natin, most of us find ourselves, we are very blessed. We are the recipients of so much blessing from the gracious hand of our Lord. Tayo ay super mapalad sapagkat lahat ng mga tinatangkilik natin, lahat ng mga nararanasan natin, these are from our God. Amen? One of the most significant blessings that we have received in our life actually is living with our co-Christians. Living in this country. In this country,
country, if you will see, there is freedom. We are free. Meron tayong freedom of speech. Kaya nga po, we can share the good news. We can share what is in the Bible. We can ministry. Because of we are living in this place where there is freedom. We are enjoying the freedom. In our family, we have freedom. Even if you are a child, pwede kang magsasabi sa nanay mo kung anong gusto mo. I want shoes. I want this one. Or anything. No? Meron tayong freedom na ipahayag kung ano ang ating damdamin. But why we are so blessed? Why we have these tremendous blessings? Actually, if you will read the Psalm 100 or chapter 103, you will find the answer to that question. Why are we so blessed? For a while, may I request everyone to count your blessings. Bilangin po natin ang ating mga blessings. Let us imagine ourselves, no? Sige po, pumikit po tayo, magbilang tayo ng blessings. Pikit po tayo. Imagine po natin na nasa itaas tayo ng bundok. Sa bundok, green ang ating nakikita. Maraming mga shady trees. May mga ibon na nagtitwit-twit. At meron din pong falls na bumabagsak sa side ng mountain. At meron din pong river na may malamig and very clear water. Nakikita din po natin kung tayo ay titingala yung blue sky. Yung pong kulay asul na ulap. And then sa other side, makikita po natin ang karagatan na kulay blue din. Ngayon po, dumilat po tayo. Ano po ang inyong pakiramdam? Do you feel good? Masaya po ba tayo? Very refreshing po ba ang paligid? At kung tanungin ko po kayo, are you blessed sa pakiramdam na yon? Yes. Madalas po, nararanasan na natin ang mga bagay na yan. Nakakapunta tayo sa bundok, nakakapunta tayo sa mga tabi ng ilog, at napupuri natin ang ating Panginoon. Sabi natin, ay pa-bless ko meaning aldong ay me. Ikit kay in creation na ng Ginoo. Nakita ko ang creation ng aking Diyos. Napakaganda. At marirealize po natin at babalik sa atin ang nasusulat sa Genesis. Di po ba? Nung nilalang ng Panginoon ang lahat ng bagay na naririto sa lupa. At doon po natin marirealize na bakit nilalang ang mga bagay na yan. Because of us. Because of His love to us. Dahil nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng buhay na kasiyasiyan. Buhay na enjoyable. Na kung saan, hindi lang po ang ating puso ang mag-i-enjoy, ang ating mata, ang ating kamay, lahat ng parte ng ating katawan. Do you have a family? Siyempre. Do you have friends? Opo. These are also our blessings. So, kung bibilang po tayo ng mga pagpapala, gaya ng sinasabi natin, hindi po sapat ang lahat yata ng numero to count the blessings of God. Pero may mga tao po na ang focus nila ay yung mga maling bagay na sa palagay nila ay nangyayari sa kanilang buhay. Focus sila sa mga di magagandang pangyayari sa kanilang buhay. Ang napipicture nila ay ang kalungkutan,
No, ang napipicture nila ay ang kahirapan. Ang napipicture nila ay mga di magagandang bagay. We talk about lots of God's blessing. Marami pong mga pagpapala ang pwede nating pag-usapan. But, ano po ang ibig sabihin nito sa atin? Ano ang ibig sabihin ng mga pagpapalang yan? Ano ang meaning ng mga pagpapalang yan? Pag po pinagpapala tayo ng Panginoon, nasisiyahan tayo. Tayo po ang tanong. If we will bless God, ano po ang ating interpretation? Paano po natin bine-bless ang ating Panginoon? Kailangan ba na i-bless natin ang ating Panginoon? Tingnan po natin sa James 1, chapter 1, verse 17. In NIV version, every good thing given and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shifting shadow. Sa KJV po, every good gift and every perfect gift is from above, and coming down from the Father of lights, with whom, with no variableness, neither shadow of turning. Kung nanamnamin po natin ang salitang yan, lahat ng bagay na nakikita natin sa mundo ito, lahat-lahat po, kahit alabok yan, maliit man yan, microscopic man yan, o macroscopic man yan, lahat po ng bagay na yan ay galing sa Diyos. At ang lahat ng binigay ng Diyos para sa atin, lahat-lahat po, walang exempted sa mga yan, lahat ay mabuti. These are all blessing to all of us. Lahat po sila ay mabuti. Ngayon, bilang creation ng Panginoon, bilang nilalang ng Diyos, na pinagkalooban niya ng lahat ng bagay, including power, including strength, including joy, including peace, everything. Yan man po ay nakikita, seen or unseen. Lahat po ng bagay na yan ay mabuti. At bilang pinagkalooban ng mga mabubuting bagay, how can we bless God? In Hebrews, barak or bless means to kneel. When we bless God, we adore Him or bended knee. Barak refers to humility, pagpapakumbaba. Pag sinabi pa ang luluhod, ang ibig sabihin po nito ay tayo ay nagpapakumbaba of the one giving of this blessing. Kung sino po ang giver ng mga pagpapalang ito. Even our life, sino po ang giver niyan? Ang ating Diyos, ang ating Panginoon. At kung siya ang nagbigay ng lahat ng bagay, pati tayo, pati hininga natin, pati buhay natin, lahat-lahat, kinakailangan po ba tayong mag-kneel down? Kailangan po ba nating maglumuhod sa Panginoon? Kailangan po ba nating express ang ating humility sa nagbigay sa atin ng lahat ng bagay? Isang paraan kung paano po natin papakita, kung paano natin ina-acknowledge ang ating Creator o ang giver of these blessings is to worship our Lord. Kanina po habang umaawit tayo, yung mga lyrics ng kanta, ninanamnam ko isa-isa. Sabi ko, talagang Panginoon, kayo ay mabuti. Punong-puno kayo ng pagpapala. Sapagkat habang inaawit namin yan, nagkaroon kami ng opportunity to worship you. We have opportunity to lift you up. Habang kami po ay nagpapakumbaba, kayo ay aming na itataas. Humility is one way in putting our God on top. Kung paano po natin siya ilagay to the most high, to the highest level in our life. Kung paano po natin i-acknowledge ang ating Panginoon na giver ng lahat ng blessings.
In Psalms 103 po, makikita natin kung bakit kailangan po natin i-bless ang ating Panginoon. Kung bakit kailangan natin siyang i-acknowledge in our life. Kung bakit kailangan natin siyang i-appreciate sa buhay natin. Balik-balikan po natin ang awit ni David sa Psalm 103. Praise the Lord, my soul. Namnamin po natin ang bawat word ng awit na ito ni David. All my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagles. The Lord works righteousness and justice for all the oppressed. He made known His ways to Moses, His deeds to the people of Israel. The Lord is compassionate and gracious, is slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will He harbor His anger forever. He does not treat us as our sins deserve, or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. For He knows how we are formed. He remembers that we are dust. The life of mortals is like grass. They flourish like a flower of the field. The wind blows over it, and it is gone, and its place remembers it no more. But from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear Him, and His righteousness with their children's children, with those who keep His covenant and remember to obey His precepts. The Lord has established His throne in heaven, and His kingdom rules over all. Praise the Lord, you His angels, you mighty ones, who do His bidding, who obey His word. Praise the Lord, all His heavenly hosts, you His servants who do His will. Praise the Lord, all His works, everywhere in His dominion. Praise the Lord, my soul. Habang kung binabalik-balikan ko ang awit na yun ni David, nagre-rena po sa aming puso na ang ating Panginoon, bakit kailangan natin siya i-bless? Tingnan po natin isa-isa. Balikan po natin ang unang slide. David blessed God and recognized His sovereign and gracious gifts to his life. But most of all, David blessed God for His character. Dahil po sa character ng ating Panginoon. Let us find out the character of the Lord na nandyan po sa Psalm 103. Tingnan po natin yung una. Sabi niya, praise the Lord my soul, all my inmost being. Praise His holy name. Ano po yun? His holiness. Our Lord is holy. Isang character po ng Panginoon, His holiness. Holy po ang ating Panginoon. And then sabi po niya, praise the Lord my soul and forget not all His benefits, who forgives all your sins. Ano po yung pangalawang karakter ng Panginoon? Forgiveness. Lagi po siyang nagpapatawad. Wala po siyang sinisino. Wala siyang tinatangi. All His creation, lahat ng nilalang na may buhay, tayo po yun, yung special creation of God. Walang tinangi ang ating Panginoon. This morning, nakinig po ako ng DCAS.
na-touch din po ako sa mensahe ng Diyos. Sabi niya, walang itinami ang Diyos kahit isa. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, kahit ano ang edad mo, kahit ano ang kalagayan mo, kumpleto man ang parte ng katawan mo o hindi, you are still love of God. Mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Kaya nga, pinapatawad niya tayo gaano man tayo kadalas na nagkakamali. Gaano man tayo kadalas na nakakalimot sa ating Creator, sa giver ng lahat ng bagay na mayroon tayo. And then yung pong kasunod, sabi niya, and heals all your diseases. Anong karakter po? The Lord is our healer. Isang karakter ay ang healing. His power to heal. Meron po siyang kapangyarihan na magpagaling. Restore. No? Sabi niya, who redeems your life from the pit. Restore. Nagre-restore po ang ating Panginoon. Isa sa character pa niya ay ang restore. And satisfy our deepest need. Ang sabi niya, who satisfies your desire with good things, so that your youth is renewed like the eagles. The Lord satisfies our needs. Sino po ang ating satisfaction? Ang pera ba? Ang kapangyarihan ba? Ang kinalalagyan ba sa buhay? Kahit gaano kakayaman, hindi ako maniniwala sa iyo hanggat wala ang Kristo sa buhay mo na ikaw ay satisfied. Kaya nga, maraming mga balita na mayaman pero nagpakamatay kasi hindi po siya satisfied. Ang Panginoon po natin, siya ay nagsasatisfy. Isa sa karakter ng ating Diyos ay ang siya ay nagsasatisfy ng lahat ng ating kailangan. Lahat ng ating kailangan, emosyonal, spiritual, intellectual, at maging physical. Ang Panginoon po ang nagsasatisfy sa atin. Another po, next slide. The Lord works righteousness and justice for all the oppressed. So, His perfect and righteous judgment. Pag lumatol po ang Panginoon, pag nagbigay ang Panginoon, equal. Hindi pwede maganda ka, ikaw ay blessed kesa sa akin. Hindi po ganun yun. Pantay po ang Panginoon. Pantay din siyang humatol. Pag pantay siyang magbigay ng judgment. He is righteous. Sabi nga, His perfect and righteous judgment. Righteous judge po siya. No? And then, sabi din niya, He made known His ways to Moses, His deeds to the people of Israel. The Lord is compassionate and gracious. His compassion. Isa sa dahilan bakit natin siya kailangan purihin? Why do we need to praise our God? Why do we need to recognize our God? Why do we need to bless our Lord? Because of His compassion, grace, and covenant. As you go on, mababasa po natin yung covenant faithfulness ng Panginoon. Kung paano siya naging faithful sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Moses, sa panahon po ng mga nabasa natin sa Biblia. Hanggang ngayon po, ang Panginoon ay faithful sa kanyang covenant. Lagi po siyang matapat sa kanyang mga pinangako. Kung noon pinangako niya kila Moses na pagpapalain niya sila, kay Abraham na pararamihin at pagpapalain siya, same po ang covenant ng ating Panginoon. Tayo ay pagpapalain ng ating Diyos. Ang sabi po niya, next slide please. Ang sabi po, as Father has compassion on His children,
So the Lord has compassion on those who fear Him, for He knows how we are formed. He remembers that we are dust. The life of mortals is like grass. They flourish like a flower of the field. The wind blows over it and is gone, and its place remember it no more. And His role as Creator. Siya po ang ating Creator. Meron po ba kayong iba pang Creator? Wala, di po ba? He is only our Creator. He is also a sustainer. Kaya nga sabi niya dyan, they flourish like a flower of the field. The life of mortals is like grass. Di po ba? Pina-flourish niya, no? Kung titingnan po natin ang isang lugar, no? May mga damuhan yan, pero pag tinignan mo, ang lagu-lago, ang ganda-ganda, no? Para bang nakikita mo ang damo, nakakapag-isip ka ng masagana. Di po ba? Noon, pag binabasa natin yung mga pangyayari sa Bible, nababase ang kung gaano kayaman ng isang lugar sa pamamagitan ng dami ng kanyang grass. Kasi po, doon nabubuhay yung mga kayamanan nila, yung mga hayop. Di po? Kaya pag ang katulad ng bansang yung pupuntahan ko sana, ano na nga kasi yun? Yung pong grassland, anong bansa kasi yun? New Zealand. Thank you, sis. New Zealand. Ang New Zealand po ay sagana sa grass. Kaya nga po, sa kasalukuyan, isa siya sa umuusbong o nadidevelop na bansa sapagkat mayaman siya. Isa siyang grassland na kung saan marami ding dong mga baka, maraming mga kambing, at syempre, source of food dyan na ine-export sa ating mga bansa. So, isa siya sa mayamang bansa because of its grass. So, ang creator po natin, siya ang sustainer. Sinusustain niya, maging yung grass sa kaparangan. Bunutin mo man yan, tutubo yan kinabukasan. Kaya pinreng aputan mo po, tutubo, hindi ko tayo, pinatchit ko na. Because the Lord is sustainer. Simpleng bagay lang po. Isang manifestation that the Lord is sustainer. Kaya niya i-sustain ang lahat ng bagay. No po? Tayo lang tao ang hindi nag-sustain. Kaya nga meron na tayo ngayong endangered species sapagkat hindi natin binavalue ang pagiging sustainer ng ating Panginoon. And supreme King over everything. Ang sabi po niya sa last part, sa last slide po natin, the Lord has established His throne in heaven, and His kingdom rules over all. He is a ruler. No po? He's supreme king. Siya po ang King of Kings. Lahat po ng king ng mga bansa, may mga presidente sila, king ang tawag. Ang Panginoon pa rin ang king nila. King of all kings. Siya lang po yun, ang ating creator. Now, may we bless the Lord not only for His gifts to us. Ito, no, yung mga character niya, the character of the Lord are the reason why we need to bless our God. Bakit kailangan natin siyang i-bless? Because of His character. Lahat po ng binanggit natin, His holiness and forgiveness, His power to heal, siya po ang ating healer. Meron siyang kapangyarihan na mag-heal. Kung tayo ay nabubuhay ayon sa ating Panginoon, if we are living spiritually, we also have power to heal. Meron din tayong kapangyarihan na magpagaling because our Creator, the giver, no, the healer is our God. If our God is a healer, we can be also healer as long as we live in Him. As long as we live spiritually. Kung tayo ay nabubuhay in spirit, na kung saan ang ating Diyos ang
namumuhay sa atin. Ang nasa ating puso, ang nasa atin, we can be healer. So, may mga bagay na binanggit tayo kanina. Those are only what we appreciate. Subalit as we go further, makikita po natin sa pamamagitan ng chapter na yan sa Psalms, nakikita po natin ang mga karakter ng Panginoon at yan po ay sapat na dahilan kung bakit kailangan nating kilalanin, i-bless ang ating Panginoon. Lumuhod tayo sa Kanya. Tayo ay kumilala. Tayo ay magpasalamat sa ating Creator, sa ating Diyos, sa ating nag-iisang Diyos. Alam niyo po ba kung gaano ka-faithful ang ating Panginoon? Pabalik-balik. Kung titingnan po ninyo, lahat ng mensahe, pumapaloob ang faithfulness ng God, ang love ng Panginoon, ang agape love ng Diyos, yung hindi nagtatangi, walang kapalit. Hindi siya humihingi ng kapalit na tayong mga tao, kapag nagbigay tayo ng favor, kahit di tayo kumikibo, kahit di natin bino-voice out, may mga tao na hinihintay nila deep inside yung kapalit. Minsan sinasabi lang na, hindi ko naman hinihintay yung kapalit, kahit wag na, pero deep inside, mayroon tayong nararamdaman na ganoon. If we are living in flesh. But if we are living in spirits, na kung saan ang Panginoon, kung paano hindi niya tinangi, hindi niya tayo tinangi, o wala siyang itinangi, pare-pareho lamang. Lahat tayo ay itinangi. Wala siyang super na itinangi, kundi pantay-pantay po ang pagtatangi ng Diyos. Ganun din tayo, sapagkat anak tayo ng Diyos at nabubuhay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen. So, paano naman po natin ito? Kung tayo gagawin na natin ito, ano naman po ang role natin sa ating kapwa? Paano natin masishare sa kanila kung ano ang ginawa ng Diyos natin sa atin? Paano naman po tayo? Ano yung part natin sa kanila upang ganun din ma-enjoy nila o malaman din nila kung gaano sila kamahal ng kanilang Creator o ng ating Creator. The Lord, of course, kung tayo po ay binibless ng Panginoon at nais nating i-bless ang ating Panginoon, nais nating kilalanin siya to the deepest part, to the highest level. Paano po natin siya kilalanin to the highest level? Isang paraan po ay ang let us share His love. Let us share the gift of salvation. Isa po sa pinakamagandang regalo ng Diyos sa ating ito na po yung number 1, ay ang gift of salvation. Ang tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Masaya po ba kayo na alam nyo kayo ay ligtas? Kung titignan po natin, madalang lang yung pupunta tayo ng church na walang nakaburol doon sa mga funeral parlor na dinadaanan natin. At habang dinadaanan natin yon, lagi ko pong nasasabi na ang buhay ay hindi natin hawak. Di ko ba? Natawa Sister Lorna. Hindi natin hawak. Sabi nga, may bata, may matanda, pero kung lagi pong ang focus ng ating kaisipan na tayo ay ligtas, wala pong effects yun sa atin. Hindi tayo kinakabahan. Pagkos, iniisip natin, ako po, ang nababalik ko sa isip ko, nawa, kilala niya si Lord. Yun po ang lagi kong naiisip. Yung dadaan ako doon, makikita ko yung mga nakaburol doon. Siyempre, may mga tarpaulin, ano po. Tapos matitingin ka, may mga age sila, may mga edad. Isa lang po yung nasa isip ko. Ang sabi ko, nawa, kilala mo si Lord. Kasi, ang kamatayan ay buhay. Kapag namatay tayo, lalo tayo magkakaroon ng buhay na kasiyasiya at ganap sa piling ng ating Creator. Amen? Kayo po, ano po yung nasa sa puso ninyo pag dumadaan kayo? At sabi
sabi po, isa pa palang naiisip ko ito, buti na lang, I'm blessed. I know you, my God. Kilala kita. Alam kong ako ay ligtas. Pumunta man ako sa katulad nila, hindi ako natatakot. Pero nung bata po ako, at nung mga edad ko po ay mga 10, tuwing nakakakita po ako ng nililibing, nanginginig po ang tuhod ko at umiiyak ako. Pero ngayon po, kapag nakakakita ako ng ganon, iba na po ang aking nararamdaman. Ang sabi ko, ang kamatayan ay buhay. Kung ikaw ay nasa piling ng ating Panginoon. Kaya yun po lagi ang aking inaatin. So, the Lord wants us to share His love, the gift of salvation, and the good news. Gaya na sinabi ko, we are living in this country na kung saan we have freedom. And we are privileged and blessed because of we have power. Na kung saan ginaran po tayo ng ating Panginoon. We have strength. We have wisdom. We have knowledge. We have joy in our heart. And we have peace. So there is no reason for not us to share the good news, the love of the Lord, and the gift of salvation. Paano po natin ito gagawin? How? How we can do this? How we can share, or how can we share this to our brethren, to the people around us, to our co-workers, to our family? Isipin lang po natin that the greatest gift of the Lord is the gift of salvation. Amen? The gift of salvation. And if we have received grace, if we have received grace through Christ, we will begin to share. If you begin to share, nandiyan na kayo, nagsishare na kayo, ano po ngayon ang word sa atin? Continue to share the good news. Continue to tell them that they love by the Lord. Na ang Diyos, mahal na mahal sila. And tell them that there is life after life in this world. Let us share the agape love of God, na kung saan hindi nagtatangi, na kung saan hindi nagkukulang, na kung saan pantay-pantay, hindi humihingi ng kapalit. Walang kapalit na hinihingi ang Panginoon. Ang Panginoon, minamahal niya tayo kahit sino tayo. Kahit ano tayo. Kahit na ano ang itsura natin. Ano ang kalagayan natin. Ano ang ating physical na itsura. Ano ang ating tinatangkilik. So, ang isipin po natin na ganun din. No, kung paano natin nararanasan yan, ganun din po natin isi-share sa ating kapwa. Isang manifestation na tayo ay nagre-recognize o bine-bless natin ng ating Panginoon. Pinagpapasalamat natin sa Panginoon ang lahat-lahat ng bagay kung tayo po ay hindi tatamarin sa pag-share ng good news. Kung tayo po ay hindi papatay-patay, hindi maghihintay kung kailan natin gusto na i-share ang good news, ang salvation. Hindi po dapat tayo naghihintay, hindi po tayo dapat nagse-set na sa 2015. Hindi po yung pagpunta ko sa abroad, pagbalik mo ng Pilipinas, ito ang ating gagawin. Dahil ang Panginoon, walang kondisyon nung tayo ay Kanyang inibig. Wala po siyang hiningin kondisyon sa atin nung tayo ay Kanyang minahal. Nung tayo ay Kanyang pinagpala. Nung tayo ay Kanyang binigyan ng buhay. Wala pong kondisyon ang ating Panginoon sapagkat ang binigay ng Panginoon sa atin ay agape love. Walang kapalit, walang favor na pwede natin ibayad sa Diyos sapagkat siya lang ang nakakapagpapalit
nakakapagbigay ng agape love. Siya lang ang nakakagawa ng magmahal kahit sino ka pa, kahit ano ka pa. Siya lamang ang nakakagawa. Tayo, may panahon po na kapag tayo ay nagmahal, umihingi tayo ng kapalit na pagmamahal. No? Para bang ito mamahalin ko kasi mabuti siya, mabait siya. Minsan, sisimangutan ako. Keluguran nini. Mas parakalibig akong lugod kanini. But, ang Panginoon po natin, hindi po siya nagtangi. Hindi siya nagbawas ng pagmamahal. Hindi siya nagkulang ng pagmamahal. Kung gaano niya kamahal si Sister Lorna, ganun din niya ako kamahal. At kung gaano niya ako kamahal, ganun din niya kamahal ang batang maliit na nandito sa church. Gaano niya ako kamahal, ganun din niya kamahal si Tatang. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos. Pantay-pantay. Walang tinatangi. Walang binabawas. Hindi siya nagpapasobra sa isa at nagkukulang sa isa. At hindi siya naghihintay ng kapalit. Siya lamang po ang nakapagbibigay ng agape love. At kung nararanasan natin sa buhay natin yan, nakikita natin ang manifestation of the love of God to us. Why don't you share it to other people? Paano po? Ipamalita din natin sa kanila, sabihin din natin sa kanila, ikwento natin po sa kanila, ichika natin sa kanila, i-text natin sa kanila, i-Facebook natin sa kanila, i-email natin sa kanila kung gaano sila kamahal ng Diyos. Marami pong paraan. Hindi lamang po yung tayo ay nagsasabi lang o pupuntahan natin at may dala tayong Biblia. In a very simple words, in a simple sentences, in a simple gestures, manifestation of the love of God to us, yan po ay pwede nang maging instrumento, paraan, kung paano nila mararanasan ang kabutihan ng Diyos. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Creator. Live in a way that highlights God's love. Live in a way that highlights God's love. Mabuhay po tayo na kung saan highlighted ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Pwede ba yung mahal ako ng Diyos, simangot ka, tsaka worried ka. Pagdating mo pa lang sa iyong trabaho, worried ka. No? Mahal ako ng Diyos, samantalang nakikita na lagi kang nagre-reklamo. Mahal ka ba ng Diyos, no? Magmamanifest ba sa'yo ang love of God kung tayo po ay nagre-reklamo? Hindi, kasi ang Diyos hindi naman siya nagreklamo sa buhay natin. Kahit po ilang beses tayo nagkulang sa Kanya, hindi po nagreklamo ang ating Panginoon. Ang Panginoon natin, kung babalikan natin ang awit 103, ang Panginoon po natin, lahat ng karakter ng isang Diyos, isang karakter na wala lahat sa atin, no? Maaaring compassionate tayo, pero hindi kasi taas ng level ng pagiging compassionate ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos ang pinaka sa lahat ng bagay. Siya lang ang mayroong ganong karakter. Subalit, magkakaroon din tayo nito kung tayo ay magpapasakop at magtitiwala at magiging tapat sa ating Panginoon. And distinguishes us from those who live without Christ. Kung po pareho lang ang buhay natin, kung pareho lang po ang pag-uugali natin, kung pareho lang ang nakikita sa atin, doon sa mga hindi pa nakakakilala o nabubuhay, no, spiritually, wala pong pagkakaiba. Paano sila maniniwala kung ang buhay natin, hindi tayo lumalakad spiritually, kung hindi tayo nabubuhay spiritually, kung ano ang nakikita sa kanila, pareho lang din sa atin, paano po natin ma-share ang love of God?
Kung sa buhay natin, hindi naman siya nakikita, walang pagkakaiba. Paano ako maniniwala sa'yo? Siya, di naman siya nagbabasa ng Biblia. May mga ganun po tayo. Madalas tayo po mga Kristiyano, lagi pong tinitingnan yan. Sa totoo lang po, laging tinitingnan tayong mga Kristiyano. Nararanasan niyo po ba yun? Sa lugar po doon sa Northville nga, may sinabi may in-invite namin sila. Sabi ko, pwedeng pumunta kayo doon sa City Library. Yun po bang kamukha nung kila Mr. ganyan yan? Ay, ayaw po namin yun. Di po ba rapist yun? Sabi po nila, ayaw po na po, ay hindi po doon yun. Di po ba, din yun, born again? So, tayo po, kung tayo ay kumikilala sa Diyos, nakikita po sa ating mga kilos, nakikita po sa ating pananalita, nakikita po sa pakikipag-deal natin sa ating kapwa. Kailangan meron pong difference, may pagkakaiba. Paano how can we motivate them? That the Lord loves them, na tayo ay kinikilala ang pag-ibig ng Diyos, na ang Diyos natin ay mapagmahal. Kung sa buhay natin nakikita ang halimbawa po, ano nakikita sa atin? Yung hindi nakikita sa atin ang fruit of the Holy Spirit, hindi po nakikita sa atin ang bunga ng Espiritu Santo, hindi nakikita ang buhay ng Panginoon sa atin, hindi nakikita ang kagandahan loob ng Diyos sa buhay natin. Paano po natin ma-share ang good news, ang salvation, ang love of God? Kung tayo, hindi naman nila kakikitaan that we are living God's life. Hindi po nakikita ang mga character ni Lord sa buhay natin. Hindi po nakikita ang pagiging compassionate natin. Hindi po nakikita ang pagiging lovable natin. Ang understanding, yung pangunawa, yung patience, no? Yung malasakit sa ating kapwa. Kung nakikita na pumipili tayo ng kaibigan at gustong-gusto lang nating pakisamahan. Nakikita ba na nabubuhay tayo ayon o lumalakad tayo ayon sa ating Panginoon? Hindi po. Mahihirapan tayo mag-share. Mahihirapan tayo mag-influence. Mahihirapan po tayo mag-inspire at makilala ang ating Diyos na mapagmahal. Kung sa ating buhay po hindi nakikita, meron kang pinagalitan hanggang isang linggo, galit ka pa. No? So, paano po nakikita ang love ng Panginoon sa buhay natin? Paano natin kinikilala na mahal tayo ng Diyos at hindi siya nagtangi? Kung tayo mismo may tinatangi. Kaya nga po, nung bata ako, may pumupunta sa amin ang baso na binibigay ko kapag totoo po yun, nung bata ako, ibang baso yung ibibigay ko, depende sa bisita. Nangyari na po sa buhay ko yan. Pero mula po nung na-renew ang aking kaisipan, mula po nung nakilala ko kung gaano tayo kamahal ng Panginoon at kung ano ang nais ng Diyos na gawin natin bilang anak niya, wala na po akong pagtatani kahit na sino pang tao. Kung paano ko pinaghihirapan, no? Kahit po yung pagharap ko sa mga tao na pumupunta sa aming opisina, kahit sino pa siya, yan po ang nagbago sa buhay ko sapagkat nakita ko po na ang nais ng Diyos na ang Diyos ko, equally ang pagtrato niya, equally ang pagmamahal niya sa kapwa ko. So ako din, dahil anak ako ng Diyos, ganun din dapat ang aking gagawin. Kung sino po ang pumunta sa opisina ko, pareho lang. Kung ginreet ko siya, ganun din po ang greeting. Kung anong level ng greet ko dito, ganun din po ang sa lahat. Sapagkat yun ang nais ng ating Panginoon. And number 3 po, since people will really approach us and ask about Christ, we must take the initiative to go there. Meron na po ba nagpunta sa inyo at sinabing, pakilala mo nga si Jesus sa akin? Basahan mo nga ako ng Bible? Magkwento ka nga sa Biblia? Meron na po ba nagsabi sa inyo ng ganon? Wala pa po? Actually, meron po akong kwento. Last week po, Thursday po yun, meron po akong dinil na case. Sa linggo po kasi kaming nananakawan sa school. Every day may pinapasok na kwarto. May kinakalkal ang kinukuha mga barya. Lahat ng barya na nasa mga rooms nakukuha nila. Yun lang ang kinukuha nila. And then, finally, sa tagal-tagal ko po na talagang
yung mga kumukuha na, hindi ko kasi alam kung matanda o bata dahil sinisira yung mga bintana. At kung pinag-aaralan mo yung bintana, kung matanda ito, mahihirapan siya. Wala naman siya tungtungan. Kung bata ito, mas higit siya mahihirapan. Paano kaya niya napapasok ang mga rooms? So mula po Lunes, ninakawan kami. Last week pa. Webes, Biyernes, tapos Lunes, tinuli uli. Martes, tinuli uli. Miyerkules, 5 araw pong pinapasok yung mga room. Nawagin ako, sabi ko, sino kaya yung kumukuha talaga? Tsaka ba't barya lang? Ibig sabihin, bata lang siya. And then finally, nakuha na po namin yung bata. 3 sila. Tapos tinanong ko sila, alam niyo po ba, napaka-honest nilang sumagot. Very honest sila sumagot. Ano ang ginawa niyo? Tumayo po ako, tinungtungan niya ako dito, tapos kinalag niya ang bintana, tapos lumundag siya, tapos kinalkal po namin drawer. Yung po kay room 28, wala po kami nakuha, wala po pera doon. Yung po sa kabila, 80 pesos po, tapos naghati po kami. Paano nyo hinati? Binilang ba piso-piso? Hindi po. Ganyan po namin. Dinivide lang ng kamay. And then, doon po sa kabila, marami-rami po yun. 2 alkansya po yun, isang kawayan. Kung paano po yung investigation namin, ganun-ganun po ang mga kinuwento nila. At sabi ko sa kanya, alam mo ba, hindi tama yan. Ang Diyos, ayaw niya yung ganyan. Ayaw ni Jesus ang batang nangunguha ng hindi kanya. At saka alam mo ba, lahat ng bagay dito sa school, hindi mo dapat sinisira. Kasi, blessing yan ng Panginoon. Blessing yan ni Jesus. Tapos tinignan niya ako, alam niyo kung anong tanong niya po? Very shocking. Sino po ba si Jesus? 11 years old. Tinanong niya talaga, sino daw si Jesus? Alam niyo po, hindi agad ako nakasagot. Na-shock ako. Kasi may mga bata na, di po ba yung bata alam naman si Jesus? Yung Diyos, kanila, no? Kahit simple description na, alam nila kung sino si Jesus. Pero yung 11 years old na yon, tinanong niya talaga. Kasi nakita ko siya kung paano, hindi niya ako minamais, no? Hindi niya ako binibiro kasi, opo, hindi niya ako pinapopcorn kasi, nung pinagtatanong ko siya, very normal yung sagot niya. At saka talagang with honesty. Kahit alam niya pagagalitan ko siya, talaga sinabi niya paano pa niya sinira yung door, ano yung ginamit niya. At tinignan pa niya yung gwardiya, nung gumanya yung gwardiya, pumasok siya. Tapos sabi niya, tingnan mo dyan sa may hagdan, baka may pumapanik. Nung may pumanik, tumaas sila sa kabilang hagdan. Lahat po kinuwento nila, walang kulang, walang labis. Kaya nung sinabi niya sa akin na, sino po ba si Jesus? Sa totoo lang, ang tanda ko ng Kristiyano, pero hindi agad ako nakasagot. Kailangan hindi na po mauulit yun sa buhay ko, na pag tinanong ako, dapat vigilant ako, ipapakilala ko si Jesus. Pero alam niyo po ba, it takes 10 to 15 minutes na tinitigan ko lang yung bata at naanganga ako. Hindi ko alam kung paano ko umpisahan at sasabihin sa kanya. Hindi ko ma-explain ang emotion ko. Na-shock ba ako dahil wala pang nagtanong ng ganun sa akin? O na-shock ako dahil ano ang gagawin ko sa batang ito sapagkat nais niyang itanong ko sino si Jesus? Paano ko umpisahan? Sabi ko po sa isip ko, Lord, ipapakilala kita sa Kanya. Pero, paano? Anong step 1? Tapos sabi ko po sa kanya, ba't mo tinanong? Nung nakabawi po ako, matagal, kasi nakaganyan ako sa kanya. 3 po sila, pero siya lang nagtanong. Nakatingin ako, para kung medyo tumigas yung ano ko, hindi ko talaga ma-explain. Tapos, bakit mo tinanong? Sabi ko po, no? Tingnan niyo naman yung tanong ko, ang hawak-gawag. Pero yun po talaga, bakit mo tinanong? Sabi ko, hindi, sabi niyo po kasi magagalit si Jesus. Ayaw ni Jesus yun. Ba't yun? Sino po ba si Jesus? Hindi mo talaga kilala si Jesus? Sabi ko. Hindi nga po. Sino nga po si Jesus? Kanya. O sige, ipapakilala ko sa sayo. Sabi ko, ano po? Pero wala pa po ako sinabi sa kanya noon. Tumingin po ako, pinalabas ko muna sila. Pumunta sila sa may labas ng cubicle ko, doon sa may dining. Tapos po, nag-isip-isip ako, sabi ko, lahat ng high school, binibigyan namin ng mga
spiritual enrichment, di po ba? Nag-isip, ang grade 5 and grade 6, binigyan din namin. Meron silang once a week na pinag-aaralan ng Biblia. Ang batang yun po, 11 years old siya, grade 3 lang siya. Therefore, hindi po siya nabibigyan ng ganong programa. Hindi po napapakila, hindi po binabasahan ng Bible, hindi po pinag-aaralan ng Bible, hindi po pinapakilala sa kanila si Jesus. Kasi, ang iniisip ko po kasi, ito yung mga nangangailangan lang, yung high school, tapos yung grade 6 at grade 5 dahil mas matanda na po sila. Alam niyo po mga kapatid, noon ko na-realize, hindi pala dapat na pipili ka ng isi-share mo ang Word of God. Doon ko na-realize na ang grade 1, ang kinder, ang grade 3, ang grade 4 ay kailangan din ipakilala ang Panginoon. At kailangan din i-share ang good news. Kailangan din natin ipahagi sa kanila kung gaano sila kamahal ng Diyos. At pinatawag ko po ang guidance counselor ng elementary. Teacher, bibigyan din natin ng yung mga grade kinder hanggang grade 4. Na once a week na session, natuturuan sila ng salita ng Diyos. Yun, doon po ako nakabawi. Doon po ako nag-reflect. Kasi sabi ko, bumalik sa akin, ang Panginoon wala siyang tinangin. Lahat tayo nais niya na bigyan ng pare-parehong pagmamahal. Binigyan niya tayo ng pare-parehong galing. Ibang form lang po, pero lahat tayo pantay-pantay ang ating kagalingan. At doon po, na-realize ko na, kung ang Panginoon, wala siyang tinangin, ako din, bilang scholar ng Northville, wala dapat akong tatangin at madidefeat ng mga bata sa salita ng Diyos. So, as early, sabi ko po, sa kinder, ituturo na rin sa kanila. Kaya, young people, dagdagan ang manggagawa ng CFSM sapagkat we will start this program, itong gawain na ito, this ministry, sa kinder hanggang lahat. Meron pa tayong 4 na level na wala pa. At mga teachers, sabi ko, let us work hand in hand to introduce to them who is Jesus. Kayo ba? Tunay na kilala niyo si Jesus. Baka instruct ako na ituro natin si Jesus. Ako, kilala ko si Jesus, pero pag pala binus ay kang ganon, pagkakaroon ka ng parang shockwave, no? Parang bigla kang maaalog at hindi ka makaka-responde. So sabi ko, eto na yung huli. Eto yung una at huli na ako ay masashock pag tinanong ako ng bata. Sapagkat ihahanda ko ang sarili ko na gagamitin ako ng Diyos kahit na anong oras, kahit na anong pagkakataon, kahit na anong sitwasyon. Amen? Challenge! Challenge sa atin. Bata, matanda, payat, malusog, matangkad, mababa. Ano man ang kalagayan natin sa buhay ngayon. Alalahanin natin na minahal tayo ng ating Panginoon. Binless niya tayo. Lahat ng pagpapala na di natin mabilang. Kailangan tayo bilang anak niya as manifestation of His love to us. Let us share the good news. Let us share the love of God. Let us share the salvation. Amen. Amen. At kung saan po. Sige po, palakpakan natin ang Diyos. Kanina, nakita po natin, walang panahon na kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Kapag inutusan ka ng Diyos na magpuri ka, huwag mong pigilin ang dila mo. Kanina mararamdaman po natin ito sa buhay natin. May moment tayo kanina na kapag ang Panginoon inutusan kayo na purihin mo siya, purihin natin siya. Pag sinabi niya itaas mo yung kamay sa Diyos, lift your hands to your God. Itaas mo. Pag sinabing isigaw mo ang hallelujah, sabihin mo ito nang walang pag-aalinlangan, hindi ka mahihiya,
sapagkat yan ang nais ng Diyos. Why we design us? Bakit tayo kinreate? To give glory to our God. Amen? To praise our Lord. To acknowledge our God. To appreciate His goodness. To appreciate His love. Amen? Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Palakpakan natin siya. Ang ating Diyos na buhay. Ang ating Diyos na hindi nagtatangi. Ang Diyos natin na nagmamahal ng walang kapalit. And if we are saying that we are so blessed, let us acknowledge Him to the highest level. Today is the day that the Lord has made. Let us rejoice and share the good news. Let us share